Sige mga kaibigan, ito si Harris Sultan at si Hilt Wilders ay kakadurog lang ng Islam sa Dutch Parliament. Malinaw na AI dubbing ito. Walang American accent si Git Wilders. Ginoong tagapagsalita, kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala ang bansa. Mahigit 20 taon ko na itong sinasabi, pinatutunayan pa ng mga survey. Napakalaking karamihan ng Olandes ay naniniwalang hindi angkop ang Islam sa Netherlands. Hindi lang ang malaking karamihan ng mga Olandes, kundi pati na rin ang malaking karamihan ng halos lahat ng pangunahing partidong pampulitika dito sa kapulungang ito. Hindi ito relihiyon ng kapayapaan, kahit laging ituro ng liberal na simbahan. Isa itong totalitarian at marahas na ideolohiya naglalayong manupil at mangibabaw. At saan man tumubo ang Islam, kasunod nito ang pang-aapi, kaguluhan, kamatayan at pagkawasa. Nakikita natin ang mga pag-atake ng terorista, nakikita natin ang tumataas na antisemitismo, nakikita natin ang galit sa mga Hudyo, nakikita natin ang galit sa mga kababaihan, nakikita natin ang homopobya, nakikita natin ang mga pagpatay para sa dangal at matinding pagtutol sa Malaya, Makabago at Kanluranin. Kamakailan, muli, 15 katao sa Netherlands ang inaresto matapos hikayatin sa TikTok ang iba na gumawa ng teroristang krimen bilang suporta sa Islamic State. Hulaan ko, lahat sila mga Muslim, hindi mga Hindu, hindi mga Budista, hindi mga Vietnamese, walang ibang nasyonalidad o kultura, hindi mga katutubong Amerikano, hindi mga Meksikanong drug cartel. Pwede kang pumili ng kahit anong demograpiko na gusto mo. Walang sino man ang malapit man lang sa kulturang ito, sa Islam. Bakit nga ba? Ibig kong sabihin na tauhan tayo noong Setyembre 11, 2001, pero wala pa rin tayong natutunan. Kung tutuusin, lalo pa ngang lumala pagkatapos noon. Simula 2001 halos 60,000 Islamikong inspiradong teroristang pag-atake ang naganap sa buong mundo. Karamihan sa mga bansang Muslim, ayon sa isang tao na pinakikinggan ko. Pero 60,000 teroristang pag-atake. 60,000, grabe. Naalala ko sa Pakistan, halos 100,000 katao ang namatay sa ilang libong teroristang pag-atake. Mukhang magkakaroon ulit ng bagong alon ng teroristang pag-atake sa Pakistan dahil ayon sa Taliban, may mga missile at nuklear ang bansa. Meron kaming hukbo ng mga suicide bomber. Parehong Muslim. Bakit ba gusto lang ng ideolohiyang ito na pumatay ng pumatay? Hayaan mong sabihin ko kung ano ang meron dito. Tungkol ito sa ideolohiyang ito. Akala nila dito nagsisimula ang buhay pero para sa atin dito nagsisimula ang kamatayan. Mali siya at hindi alam ang sinasabi niya. Naniniwala tayong buhay ay nagsisimula sa kamatayan. Wala kaming pakialam sa kamatayan. Mahal nila ang kamatayan. Ganyan sila, mahal nila ang kamatayan. Ginoong tagapagsalita, nilalason ng Islam ang ating lipunan mula sa loob. Sa katunayan, ngayon, ito na ang pangunahing relihiyon sa Netherlands sa mga taong wala pang 25 taong gulang. Kung hindi tayo agad kikilos, sa loob ng humigit kumulang 20 taon, Islam ang magiging pinakamalaking relihiyon sa Netherlands. Pagkatapos di hamak na mas marami ng mga Muslim kaysa mga Kristiyano sa Netherlands. Nakipag-usap ako sa ilang karaniwang Australiano. Um, Sa totoo lang, isa sa kanila ay isang British. Sorry, kailangan ko talagang sabihin yon sa kanya. Sabi ko sandali, umalis ka ng Inglaterra papuntang Australia, tapos sasabihin mong walang masama kung 8 o 9% ng Australia ay magiging Muslim. Tingnan mo ang nangyari sa Inglaterra. Hindi nga niya alam ang lagay ng Tower Hamlets, silangang Londres, Bradford, Manchester, o Birmingham. Basta maayos ang lahat. Sabi ko, bakit kayo nakatira sa mga puting lugar kung maayos naman ang lahat? Kung maayos naman, bakit kayo nakatira sa mga puting lugar? At yung isa pang lalaki ay isang Australiano. Nainis siya at tanong niya, bakit Kristyanismo? Bakit kailangang maging Kristiyanong bansa? Sabi ko, wala akong pakialam sa Kristyanismo gaya ng iniisip mo. Hindi ako Kristiyano, pero kaya kong aminin na magiging ibang-iba ang Australia kung hindi ito naging Kristiyano. Isipin mo kung ang Australia ay nasakop ng Indonesia. Isa sana itong bansang Muslim. Anong uri ng bansang Muslim ito? Kahit anong Muslim na bansa tulad ng UAE. Saudi Arabia siguro? Anong uri ng kalayaan meron sila roon? Hindi ito tulad ng kanluraning liberal na demokrasya. Kung umaasa ka talaga, baka isipin mong pwede tayong maging gaya ng Turkey. Ang Turkey ay may mga babae sa bikini, party, nightclub at iba pa. Matagal na itong pinanatili ng Turkey,
Pero mula nang dumating si Erdogan, nagsusuot na ng hijab ang First Lady. Nilalayo nilang palakihin ang bagong makajos na henerasyon. Pero pumapalpak ito dahil hindi talaga kayang mabuhay ng Islam sa ika-21 siglo. Pero isipin mo lang ang sinabi ni Geert Wilders. Pangunahing relihiyon daw ito sa loob ng 20 taon. Ano bang ibig mong sabihin? Ano talaga iniisip ng mga liberal? May mga kaso ng pananakit sa mga bakla sa Muslim na lugar sa kanluran, tulad ng Amerika, Britanya, at Sydney. May mga lugar na hindi ligtas sa mga babaeng walang hijab, kung saan sila ay tinititigan, hinaharas, at tinatakot. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag 40% ng bansa mo ay Muslim na? At hindi lang basta populasyon ng Muslim, magkakaroon din sila ng kinatawan sa Kongreso. Ano sa tingin mo mangyayari? Magpapasa sila ng batas gaya sa mga Muslim na lugar na bawal pumasok ang babae ng walang hijab. Marami rin ang susunod. Sumusunod na sila ngayon, tapos sasabihin pa na kailangan ng pahintulot isara ang ilang lugar, gayong ginagawa na rin nila ito. Hindi ko alam bakit sobrang inaasikaso sila ng mga konseho natin. At sinasabing pwede kayong magdasal sa harap ng Westminster Abbey o loob ng Buckingham Palace. Bakit nila ginagawa yon? Todo ang pag-aasikaso natin sa kanila. Kung todo ang pag-aasikaso natin sa kanila, kahit hindi naman ganoon karami ang bilang nila, mga 8% lang sila dito sa UK. Hindi ko alam sa Netherlands, siguro mga 10%, baka 7, 8, 10% doon. Kung todo na ang pag-aasikaso natin sa kanila sa ganitong bilang, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag naging 40% na sila? Wala pa akong naririnig na matinong sagot mula sa kahit sinong Muslim. Ang una nilang sinasabi ay hindi, nananakot ka lang. 8% lang sila at hindi magiging 50% pagsapit ng 2040. Kaya inaamin mong masama kung umabot sila ng 40% sa 2050. Imbes na magtanong ka ng, ano ngayon? Agad mong sagot ay hindi mangyayari yan. Kaya inaamin mong masama para sa lahat kung mangyari yon. Kaya magkasundo na lang tayo doon. Bakit mo inaamin na masama yon? Kaya sumasang-ayon ka na hindi tugma ang Islam sa mga Western values. Wala na tayong oras mga pare. Bawat bansang kanluranin, lalo na sa Europa, kapos na tayo sa oras. Lilipad lang ang 20 taon na parang ganun lang. Yung huling 20 taon ko, hindi ko alam kung saan napunta. Pakiramdam ko bata pa rin ako. Parang bagong graduate lang. Pero hindi na. Sobrang nagbago ang mundo sa loob ng 20 taon. Sabi nila, halos di mo na makilala. Noong 2008 huling nagka-surplus ang budget ng Australia, pero dumating ang GFC at tila nalimutan na ito. Kahapon ko lang nalaman na halos 18 taon na tayong may deficit at umabot na sa $1 trilyong ang utang natin. Hanggang 2008 ang Australia ay isa sa iilang bansa na walang utang. Nung pinanood ko kamakailan ng video na ito, naisip ko pa rin na masagana ang bansa natin at wala tayong utang. Pasensya na pero 18 taon tayong nag-ipon ng utang. At hindi na nakapagtataka kung bakit nahihirapan ang mga tao. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit sinasabi ng mga tao na hindi tayo makakabili ng sariling bahay. Nagbabago ang lahat sa harap natin, pero di natin agad napapansin. Noong 2008 hanggang 2009 habang may GFC sa mundo, dito sa Australia, parang okay lang tayo. Immune tayo sa anumang pandaigdigang krisis pinansyal. Sa tingin ko, ang punto ko ay mabilis talagang magbago ang mga bagay. Tingin ko totoong bangungot yan, bangungot ng kabangisan na galing sa nakakatakot na halimbawa. Lahat ng mga Muslim na iyon ay sumasamba kay Propeta Muhammad na sinasamba ng humigit kumulang 2 bilyong Muslim sa buong mundo. Pero ang buhay ng propetang iyon ay puno ng matitinding karahasan, pagpatay at pedopilya. Ginoong tagapangulo, ang bansang ito ay hindi para sa mga peking propeta, imam, o naghahanap ng asilo. Hindi ito bansa ng mga kaliwang liberal na multiculturalista na kontra sa ating pagkakakilanlan at hindi rin ito pag-aari ni Rob Jettin. Ang bansang ito ay pag-aari ng mga Olandes, lupain ng ating kabataan na dapat manatili para sa ating mga anak. Ang ating bansa ay itinayo sa Judeo-Kristyanong sibilisasyon, hindi sa nakakasakal na batas ng disyerto mula Mecca, kaya dapat din nating isara ang ating hangganan. Dapat ba nating gawing voluntaryo ang remigrasyon, pero sa pilitan para sa mga kriminal, mapagsamantala at ilegal na imigrante? Dapat nating ipasara agad ang mga paaralang Islamiko. At sa tingin ko rin, dapat nating ipagbawal sa batas ang pagsusuot ng headscarf ng mga batang babaeng Muslim sa buong bansa. Dapat ay ganoon. Bakit si Andre? Kita mo kung gaano tayo kabait. Siya raw ang pinakamasamang tao sa mundo ng mga Muslim.
Marami siyang natatanggap na banta sa buhay, lalo na mula sa Pakistan. Sinasabi niya na dapat tayong magpatupad ng pagbabawal sa hijab para sa mga batang babae. Gawin ito sa lahat ng lugar hanggang maglabas ng dokumento ang bawat bansang Muslim na pumapayag sa babaeng taga-kanluran magsuot ng kanilang damit doon. Hanggang mangyari iyon. Bakit kailangan maging sobrang bait? Alam mo, bawal mangaral ng Kristyanismo sa halos lahat ng bansang Muslim. Bakit natin pinapayagang pumasok ang mararahas at barbarikong ideologo sa ating bansa para lasunin ang isipan ng kabataan? Bakit? Alam ko na sa ating sistema, may kalayaan tayong magsagawa at mangaral ng relihiyon, pero dapat limitado lang ito sa loob ng sistema. Hindi angkop ang mga sistemang pagpapahalaga na iyon sa mga tao sa labas ng sistemang iyon, tulad sa gitnang silangan. Katulad ng taripa ni Trump na alam kong hindi ipinagbawal ng Korte Suprema. Dapat may kapalit ang mga ganito, maliban na lang kung nais mong matalo. Dapat ipagbawal ang pagtawag ng panalangin ng Islam o ang pagpapatayo ng bagong mosque. Ginoong Tagapangulo, hindi si punong Ministro Jeton at mga kasamahan ko ang gumagawa ng mga desisyong ito. Wala silang action sa asylum tsunami at pinapadali pa ang Islamization ng Netherlands. Iyan ang dahilan kung bakit kami rin ay tumututol at maraming Olandes ang sumasama sa amin. Mga taong pagod na sa bukas na mga hangganan, pagod na sa tsunami ng asylum, sa sapilitang batas, sa pagbibigay ng prioridad sa mga may hawak ng asylum status kaysa sa ating mga tahanan, sa paggawa ng ating bansa na parang isang malaking kampo ng mga refugee, sa pagsuko ng Netherlands sa Islam. Kaya nga nung tinanong kita kung ano mangyayari kapag 40% na sila ng populasyon. Sa ngayon, 8 hanggang 10% sila sa France, Britain at siguro Netherlands. Ganoon din ang mangyayari. Tingnan mo ang mga taktika ng pananakot. Tingnan mo ito. Isang Muslim na lalaki, posibleng illegal na migrante, ang pinapahiya ang isang Dutch na lalaki dahil kumakain ito sa Ramadan. Pinapahiya niya siya. Na hindi natin alam ang tungkol sa kamatayan. Naniniwala kami na nagsisimula ang kamatayan sa Anong problema, tol? Hindi ito bansang Muslim. Kita mo natatakot siya. Wala siyang tapang dahil pinahinang loob natin ang henerasyon natin. Nakalimutan na rin natin kung paano ipaglaban ang sarili. Iniiwasan nila ang gulo at hindi ko sila sinisisi. Hindi kasalanan ng binatang ito. Sa tingin ko, matapang siya dahil hindi umatras. Pero noong dekada 90, ibang-iba ang mundo noon. Walang migranteng dayo o imigrante ang maglalakas loob na hamunin ang isang lokal. Hindi tayo umabot sa ganoong kalagayan ng aksidente. Nakarating tayo roon dahil pinahina at hindi sinuportahan ng gobyerno at institusyon ang ating mga lalaki. At bilang resulta, ayaw mong makulong. Ayaw mong ikaw ang hulihin ng pulis sa halip. Salamat. Hindi ko alam kung yung okay niya ibig sabihin ay gusto niyang kumain. Sana ang ibig sabihin ng okay sa Dutch ay lumayas ka. Tingnan mo to. Ano mangyayari kung 40 hanggang 50% sila? Wala pa sila sa 40 hanggang 50%. Tingnan mo ginagawa nila, Belgian ito. Itong Muslim na lalaki ay lumapit sa Belgian na lalaki na kumakain sa buwan ng Ramadan. At ginulo niya ito, tinakot niya ito sa paraang parang mafioso. Hindi sila agresibo, hindi siya sumisigaw sa kanya, pero nakuha mo ang ibig sabihin. Bakit hindi ka nagra-Ramadan? Wala kang pakialam. O ano ngayon? Ako si Heros, Katoliko ako. Oh, Katoliko ka pala. so may problema ka ba? Ha? Tamo? Walang problema. Nagtanong lang ako kasi kumakain ka. Kaya nga tinanong kita kung hindi ka ba nag-Ramadan. Mukha ba siyang Muslim sa'yo? Tandaan mo, hindi pa sila 40% mga 7 o 8% pa lang ito. Maagapan sana ito kung ang mga institusyon natin, kung ang mga pulis natin ay manindigan, kung ang mga politiko natin ay manindigan. Mabilis lang mawawala ang istorbo na ito. Sa ngayon, parang amoy na hindi mawala-wala. Ang kailangan lang nating gawin ay buksan ang bentilador. Boom! Palayasin mo siya. Ano ang masasabi mo tungkol sa Ramadan? Walang kwenta ito at ayoko. Hindi ito para sa akin. Ha? Naku,
Ay, pamilyon. May normal mo. Kailangan mong kumain sa loob dahil nagraramadan kami at bawal kang makita. Nakikita ka namin. Dapat kang kumain sa loob kasi nakikita ka namin. Kami, Hindi naman kailangan makita ka namin kumain, gets mo? Aalis na siya ngayon. Kakain ka ba sa loob? Ha? Ha? Maraming salamat. Ang bait mo. Salamat. Kita mo? Hinaras niya siya. Binuli niya siya. At yung matandang may kapansanan, yung matandang lalaki, bumalik siya. Bakit natin hinahayaan to? Bakit natin hinahayaan ito? Nasaan na ang mga lalaki? Pasensya na mga pare. Pasensya na. Kailangan natin ng mas maraming lalaki na umaksyon. Puntahan niyo ang mga kapitbahay. Kada bahay ay may isa o dalawang lalaki. Gumawa ng WhatsApp group, mag-usap at magtalaga ng mga tagapagbantay sa barangay. Gumawa kayo ng aksyon. Nakakahiya ito. Kaya nasabi iyon ni Geert Wilders.